Yes, we are going to Boracay. Pero kapag non-passenger kayo, doon kayo pumasok sa gate number 7. O, di ba? Sana tama. Ito. Oh. Tapos, ito, bago to guys. Meron na ditong baggage dropping service. Ito guys, isa sa mga bago dito ang tambayan at iba pa. Wow! Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Happy 2026 mga ka-Empinatics. Siyempre, another day, another travel vlog. And to start off this 2026 for sure, alam nyo na kung saan tayo pupunta, di ba? Palagi ko naman sinasabi ito sa mga previous vlogs natin last year. And yes, pupunta tayo guys sa Boracay to witness the Ati-Atihan Festival. Plus, meron akong good news para sa inyo. Pero syempre, doon ko na siya sasabihin. And watch out nyo na lang yung ating mga posts sa Facebook and Instagram. For sure, baka mas nauna ko pang i-announce sa Facebook kaysa sa i-upload to. Okay? So guys, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Syempre, for another domestic flight. And this will be our first domestic flight this 2026. Which is, yes, we are going to Boracay. Okay? So, bago ang lahat, bago tayo pumunta ng Boracay guys, since nasa NAIA Terminal 3 tayo, alamin natin kung ano nga ba yung bago na pwede nyong i-expect kapag pupunta kayo dito. Okay? Kasi sa mga previous vlogs natin, ang ginagawa kasi natin, parang every other month tayo nag-update ng mga bagong store, bagong pakulo ng NAIA Terminal 3 from the time na hinawakan na siya ng San Miguel Corp. Diba? Alam niyo naman yan. So ngayon, check natin and isasama na rin natin yung parang pinaka-ultimate guide ulit kapag may mga domestic flight kayo. Okay? So, ganon. Guys, syempre yung mga ginawa natin last year na mga ultimate guide, baka lang may mga bago this year kaya check natin yung isa-isa. Okay? So, pag may mga napansin din ako ng mga, ay bago to, mukhang ganito, ayan. Papakita ko rin siya sa inyo, syempre. So, nandito tayo guys sa departure drop-off sa NAIA Terminal 3 and katapat lang natin yung gate number 4. Usually kasi nagpapababa tayo gate number 5 and 6 kasi in between nun nandun ng Cebu Pacific. Since traffic kanina ha. Dito ako binaba sa gate number 2, naglakad na lang ako dito. So ito yung expect nyo. So ito guys, nakikita natin yung arrival. Actually, alam nyo ba, sa every month ko nang pabalik-balik dito sa NAIA, ngayon ko lang ito nasilip. Ngayon lang ako pumesto dito sa parang mini bridge na to, connecting. So ayan. And bawal ng mga Grab dito ha, pero pwede ang mga sundo and also yung in-drive. Pwede rin dito kasi yung Grab, meron silang designated area sa multi-level parking kung saan lang sila pwedeng mag-pick up. So ito guys, isa sa mga bago na napansin ko, meron na siyang bubong. Yan. So ang ginagawa kasi ng mga gardenia, doon sa unahan pa lang, kapag napansin nila na sobrang naiipon yung mga sasakyan dito, ino-open nila to. Pero kung hindi naman, i-close nila to para dito muna lahat. Ganun siya. So pwede na siya guys. Accessible na tong dalawang lane for drop off. Okay, katulad nito mga unloading na dito na sign. And again, 3 minutes lang ang allowed maximum para makapaghintay kayo dito or kung may ihahatid man kayo. And alam niyo ba, sa ilalim may bagong toll booth na ginagawa. Hindi ko lang alam kung saan yun, or I think baka yung exit dito pag magagaling kayo ng Skyway, tatanggalin nila para kasi medyo masikip dito sa part na to. Tapos doon maluwag na, doon banda sa ilalim. Tapos after nung mga toll booth na yon, packet na yun dito. So ganun. Okay? So hindi pa rin sila guys nagtatanggal ng Christmas decoration. Ayan, makulay pa rin. At feel na feel pa rin ang Pasko, ang holiday season. So tara, tawid na tayo guys. And by the way, I'm currently using my Ace Pro 2 1. Ace Pro 2 1. I'm currently using my Insta360 Ace Pro 1. Kasi yung Ace Pro 2 natin, kung naalala nyo sa mga previous vlogs natin, nasira siya, di ba? Yung nag-black screen. So pinadala ko na siya. And since medyo matatagal na naman yung stay natin sa Boracay, it will take 2 weeks kasi para mapalitan. Kaya ayun, ito muna yung dala natin ngayon. Approaching
Gate number 5. Pwede tayo pumasok dito guys, pero may ituturo ako sa inyo. Doon tayo sa gate number 6. And actually guys, kapag naka domestic flight lang tayo, naka ano lang ako, naka chinelas. Eto. Ayan ang outfit natin. Pero pag naka international, syempre naka shoes. So ganito kasi, may mga nagtatanong guys, sabi nila, allowed ba kami pumasok kahit maghahatid lang kami? Sabi ko, yes, allowed naman kayo. And ang options nyo guys, ito ha, para makapasok kayo, yung mga passenger, papasok sa mga gate na to, from 1 to 6. Pero kapag non-passenger kayo, doon kayo pumasok sa gate number 7. So actually, pwede rin kayo sa baba. Kung magsusundo kayo sa arrival, pwede rin pumasok. Pero kasi dito, itong departure na to, may mga guard yan. Hindi kayo makakapasok dito sa departure area kung nasan yung mga check-in counters kapag hindi kayo pasahero. And bago tayo pumasok, ayun ulit yung bridge guys. Bali, akit lang kayo sa taas kung gusto nyo tumawid. If ever may mga hotel kayo dito, kung gusto nyo mag-McDonald's, mag-Belmont Hotel. Paulit-ulit na ako. Ilang beses ko na yung nasabi sa inyo guys kung ano yung mga hotel dyan. Pakita ko na lang ulit sa inyo. Ipa-flash natin dito. Okay? So after that, tara. Pwede na tayong pumasok. So dito, papakita lang natin yung ating ticket para ma-validate na tayo ay pasahero. Ayan. So guys, we are back here. Charing. Kala mo first time, no? So anyway, so itong Cebu Pacific. At saka ito, A at saka B. Ayun, tapos ito, yung sasabi ko sa inyo, pag pumasok kayo sa gate number 7, ayun, dun, may nakikita kayong harang. May mga nagbabantay dyan guys, na hindi kayo allowed dito pumasok kung hindi kayo pasahero. Okay? So if ever maghahatid lang kayo, pwede kayo dyan. Pwede rin kayo umakyat sa taas, pwede kayo bumaba sa baba. Ganon, ha? Tapos dito, hanapin muna natin yung mga weighing scale. Meron naman dito, nasa gate number 6, ayun, meron doon. Meron din dito, sa A. Oh, actually gumagana na yung mga kiosk. Last time hindi eh. Ay, guys, gumagana na yung mga kiosk. Yung pinakita ko sa inyo before, which is pang Cebu Pacific lang ata ito. Pero, pwede pa rin naman kayo dito. Ayan, sa mga kiosk na to. Tapos, ito, bago to guys. Meron na ditong baggage wrapping service. Kasi yung original niyan, nandun. Ayun. Tapos, ayan, may kalaban na siya. So bali guys, 200 small, medium to large 300, extra large is 400, oversized 500. Tapos ito may monitor dito guys kung paano mag-check-in dito sa mga ito. And guys, isa sa mga bago dito yung self bag drop na sinasabi ko sa inyo, which is for domestic lang. And sakto, since domestic tayo, magagawa natin yun. Kasi isa sa mga pre-flight requirements or reminders natin is to do an online check-in. And nagawa na natin yon. Kaya meron na tayong copy ng ating ticket. So papakita natin yan. Pero kailangan ko munang ma-weigh ito. 18.7. Okay, perfect siya. Perfect siya for me. Charot lang. Okay, so pwede tayo mag-self bag drop. Select your airline. So Cebu Pacific lang naman nakikita ko sa mga ito. Tapos, scan your passport, print your boarding pass and bag tag, register your biometrics, proceed to self-bag drop. Scan natin. Kailangan natin mag-print ng bag tag kasi mag-self-service pala tayo ng bag drop. Okay. So, ito pala siya. Okay, ating ticket. Now, baggage tag. Okay. Puro okay. Pwede tayo mag-self bag drop na guys. Pero check ko muna kung paano maglagay nito. May nakalagay palang instruction sa likod. Ito, resibo natin. Ito yung usually nilalagay sa likod ng sige nga. ng boarding pass. Yan. Dito yan madalas. Pack. Ganon. Tapos, ito, ini-stick to dito sa luggage natin. Ayan. Pack. Ganon. Tapos, ito naman, ipipil. O, diba? Sana tama. So, ganun siya ha.
Bakit pag ano, no? Pag yung mga staff ng ano, ng Cebu Pacific, ang bilis nila maglagay niyan ng sticker. ng bag tag, kumbaga. So tara, mag-self bag drop muna ako. Pakita ko sa inyo kung paano para makagala-gala pa tayo. And by the way guys, ito pa, isa pa sa kalokohan ko. Ang biyahe natin papuntang Boracay, ang flight natin is 5:30 AM. Sabi ko, bakit 5:30? Ang dating natin doon is mga around, sabi natin 7 AM. Ano gagawin ko? Noon ay ang check-in time pa is usually mga 2 PM, di ba? Bahala na. Tapos, currently guys, it's 3:10 AM na. So, mabilis na lang itong magiging process natin. Kasi nga, alam nyo naman, maaga tayo palagi, di ba? Dahil ayokong talagang nagagahol sa oras. So anyway, enough with the talking. So ngayon, since domestic tayo, walang travel tax to ha. Wala kayong babayaran na travel tax. Ito, may mga self-bag drop dito guys. Lapitan lang natin. Dito tayo. Papasis tayo kung paano. Kasi first time natin. So nakikita ko dito, scan the boarding pass. Tapos, place the luggage and then, okay na. Take your baggage receipt. Ang bilis lang pala. Ang taray. Yun. Boarding pass ka na, sir? May tag na po. Ito, meron na. Nakalagay na. Boarding pass yan. Ang bilis. Scan sir gamit to. Ito. Oh. So, automatic na yan, no? May next bag pa po. Wala na. Ayun. Ang bilis. Okay na? Wala na, sir. Wala nang ano. Opo, okay. Yung pin stub na kuha. Nandito na. Okay. O, diba? Sanay na eh. Thank you. So, turn right lang, sir. Okay, salamat. O, diba guys? Hindi nyo na kailangan ano, pumila ng bonggang-bongga. Good job sila doon. Sana, ano, dumating yung time na okay na rin siya for international. So, anyway. So, we are done. And since maaga pa, check muna natin kung ano yung mga bago ngayon. Ha? Natuwa naman ako. Sobrang bilis lang. Yun din ang maganda kasi guys dahil nakapag-online check-in na tayo. So, anyway, tara. Ay, hello po. Ay, thank you po. Ano, saan pupunta nyo? Oh, wow. Saan po Vietnam? Danang. Kagagaling ko Sana lang. maganda yung panahon. Bali, Boracay po. Boracay po. Wala. Okay. Mag-aati-atihan. Enjoy. Thank you. Enjoy din po kayo. First time niyo po sa Danang. Enjoy po. Ingat po. Talaga namukhaan ka ng Miss Nelda ba doon? Sobra. Sobrang Ilang balik na siya. Yung weather lang. Kailangan. Sana maganda yung weather. Yun nga, parang it's may light. Meron. Light. May dala ako. Wait lang. Kasi sabi ko, ma'am, pinapanood nyo kami isang gabi yun. So, sa Lagi ko siya Taiwan? Sa Taiwan? Vietnam tayo. Parang hindi nga siya lumalabas sa Facebook. Saan-saan na naman. Kahit siya ng kain. Kung saan, no? Magda-diet na ako this year. Kahit ka ng kain. Sabi mo, pinapanood mo. Ay, hello. Ano? O, yari ko nga yung pinapanood ka. Ay, thank you po. Ikaw na tayo galit. Ayan, o. Ayan. Panoorin ko yan, ha? O, sige po. Ayan. Ayan. 3, 2, 1. Ayan, shout out wala. Shoutout meron. Shoutout sa taga Sierra Nevada. Oh, nice. Ingat po kayo. Enjoy po ha. Enjoy po. Diet na, ha? Oh, para makalakad pa, no? Ingat po. Bali, ayun, may namit pa tayo. Ay, hindi ko nakuha yung name. Actually, mapapanood naman nila to. Sabi nila papanoorin nila. Puntahan muna natin to. Tapos, hindi natin to explore, guys, ha? Kasi more on international to. So, dito yung OFW Immigration. Dito yung OFW Lounge. So, syempre, pang international lang yan. And, kung papasok kayo sa gate number 7, dun yun. So, tara baba tayo. Kasi, looking at this, wala pa masyadong open sa 4th floor. Ayan o, closed pa siya. Feel at home na pila itong peg ko ngayon. So guys, approaching 2nd floor, which is, nandito yung food hall. Yung isa sa mga bago. So itong Meza Food Hall na tinatawag nila, balikan natin ito mamaya ha. Kasi bala kong kumain dito since maaga pa. Pero syempre, hindi naman 24 hours open lahat yung mga tindahan dito, yung mga restaurant. So tara, baba pa tayo sa arrival. May papakita ko sa inyo bago. Actually, napansin ko to last year nung galing tayong Bangkok. Ito guys, isa sa mga bago dito ang Tambayan at iba pa. Wow!
pwede siyang tambayan. Like, tambayan, literal. Pasukin lang natin. Pakita ko lang sa inyo kung ano meron. Parang may mga nagtitinda naman ng mga ng mga pagkain. Pero hindi literal na buong ito is restaurant. Para siyang food court. Mini food court, ganun. May elevator naman doon sa dulo. Kaso medyo, kasi dyan, madalas, mahaba yung pila. Pag may mga malalakihang luggage lang na gustong bumaba dito o umakyat. May elevator sa dulo. Tapos ito na siya, guys. Ganito kalawak. Actually, pwedeng matulog dito kung gusto nyo. Pwedeng umidlip. Kasi hindi ba siya ganun karami tao. Di ba nakakatawa? Pwede kayong kumain dito, ha? Kaya na, may mga nagtitinda pala dito ng mga hot dogs. Ay, oo nga, parang mini food court nga lang siya. Oo, di ba? OMG, ang ganda pala ng ginagawa nila. Masyado lang tayong nagmamadali na agad-agad dapat may changes. So ayan, may monitor sila dito. So arrival, departure. Halo-halo na to, international at saka domestic. Okay, tapos ito na guys, so yung labasan hanggang multi-level parking para sa mga nag-book ng Grab. Tapos ito, bago rin, guys, may globe na dito. Let's say meron kayong mga kasama kayong foreigner, kailangan ng SIM card. Ayan. Okay. So saan tayo next? Check pa natin yung arrival mismo. Talagang pagkakasyahin ko yung sarili ko dito. Kasya ako, kayo. And then kung may mga sasakyan kayo, dito kayo magbabayad. Alam nyo naman na yan. Kapag legit kayong pasahero, 50% off. Merong BDO, yun pa rin naman, BDO may Bank of Commerce. Diyan tayo nag-withdraw last time. At in fairness, malamig. Ay, ayun, may nakikita ko malaking monitor na TV screen. Ayun, kaso nakapatay. Ito, ayan. Hindi na ako pupunta doon. Parang ito pa lang naman so far ang bago nakikita ko kasi nire-renovate pa tong part na to. So ito guys, may malaking screen. So tignan nyo, ang lawak, ang linis. Pero pag business hours guys, kumpulan mga tao dito kasi allowed na yung mga nagsusundo na pumunta dito sa area na to. Diba? Nakakatuwa. So yun guys, taste ganda lang. Kasi darating din yung time na magiging maganda na tong airport. Pero actually kahit gaano kaganda ang airport, nasa tao pa rin yun guys. Mas lalong gaganda kung may disiplina yung mga tao. At syempre, since sabi ko nga sa inyo, palagi naman tayong lumilipad via Cebu Pacific. For sure, palagi rin tayo nandito sa NAIA Terminal 3. At ipapakita ko sa inyo every time may bago akong natutuklasan, bago akong na-experience, and so on. Okay? So tara, akita tayo. Let's head to the Mesa Food Hall. Tapos dito sa Mesa Food Hall, check lang natin kung saan tayo pwedeng tumambay, kung ano yung pwede natin kainin, at kung ano yung open. Tara, pasukin natin. Ay, meron na rin big screen dito guys. Oh, huwag kayo. Ay, taray, meron dito. Meron din dun, ayun, Check na rin kasi tayo pwede kumain. At check muna ulit pala natin kung ano yung mga open ng ganitong oras. Okay, so anong meron dito? Malapit na to guys mag-open. Marugami Udon. And the last time na nagpunta ko dito, may mga nakapila dito nag-a-apply. Nakakatawa. Tapos, next is the Jayco Reserve. So, open na to guys, pero business hours lang. And same goes with the Mary Grace. Soon to open, Mama Luz Italian Kitchen. Tapos, ito, open na open ang Kenny Rogers. At wala masyadong tao. Actually, hindi pa ako kumakain. Uy, bago to stuffed bake roll, shrimp and garlic at saka spinach and cheese. Mukhang masarap. Sige, libutin muna natin bago tayo mag-decide. naging food crawl na naman. So, after ng Kenny Rogers, meron ditong Paris Baguette. Meron na nito guys sa SM North, EDSA. And next to that is sarado. Ito guys, monitor din to. Ang cute. So anyway, sarado yung Chili's. Tapos may toilet dito. Ayan. Tapos, sarado rin yung Nanyang. Ayan. Hindi pa rin open yung Modern Shang na Xiaolong Bao, arriving soon daw. Tapos sa tapat niya, yung Watami Grill and Sushi Bar, open na. Ito, Popeyes. Is it open? Open na at hindi ko sure. Basta yan, may Popeyes. Tapos ito guys, sarado pa. Yung Angel's Pizza. So ito, may daanan na dito. Tara, tapos doon tayo labas sa kabilang side.
Wow, open na rin ang ang Pancake House, guys. All day breakfast. Pwede tayo dito. So, open din ang KFC. Shuttle's Best, open na rin. Sarado ang Banapol, pero open na yan during business hours. At open na ang Chowking. Tapos itong LA Chicks, open din. Tapos, after ng LA Chicks, guys, Bread Talk na. Which is yung Bread Talk is sarado. Open na rin yung pag business hours. Wow! Dito nga tayo sa Pancake House. Ayan. So, hindi pa natin sa breakfast eh. May gusto kong kinakain dito, guys. Yung waffle. Kakastart lang ng taon, no? Ito na naman tayo sa kain. Hindi pa kasi ako, guys, sa breakfast. Pagbigyan nyo na ako. Morning po. Morning. Morning na po. Isang golden brown. Available po. Yes po. Isang hot chocolate. Tapos isang classic big mac. Yun lang. Bibit ko lang po yung order niyo, sir. Isang golden brown waffle po, isang baked mac po. Sa drinks niyo po, isang hot chocolate. Drinks, sir, water po. Warm water for cold. Warm. Thank you. 15 to 20 minutes free serving time, sir. Salamat. Bakit parang ang dami nating order? So, order tayo na pasta. Order tayo ng waffle, tapos hot chocolate. So, ang bala ko kasi pagdating natin ng Boracay is matulog muna. Siguro kausapin ko yung hotel natin. Bagong hotel yung tatambayan natin, guys. Medyo bandang Bulabog Beach na, papuntang Bulabog Beach. For sure kung nanonood kayo ng mga walking tour natin, yung papunta ng Bulabog from D-Mall, nadaanan na natin siya. Napakita ko na siya sa inyo. Kaya sa ibang vlog na yung natin, pinaka hotel tour at saka room tour, syempre, pati yung mga establishments na pwede nyo expect kapag doon kayo mag-i-stay. Mamaya pa yung check-in natin 2 p.m. Bala ko bayaran na rin siguro kahit mag-early check-in para makatulog ako ng bongga. Alright guys, so we have the hot chocolate. Favorite ko talaga ang hot chocolate, guys. Lalo na yung tableya. Tableya, tsaka meron pa isa. Yung sa Baguio, Batirol. Tama ba? Batirol, tama. Sarap, lalo na kung malamig yung weather. Ay nako. Tapos ito pala, guys, marami akong napapanood ng mga yung mga kumakain sa mga kahit sa food court, tapos nakukuhaan ng gamit. Ano yun, guys, meron ako recently na napanood. Dalawa sila magkatapat na babae. Tapos may 7 Pinoy. Actually, sa Pilipinas ito nangyari. 7 Pinoy na may mga nagmamasid, may mga naghaharang. Hinaharangan nila yung mga kunyari para hindi makita ng mga tao. Tapos, merong tagakuha. So, if ever, guys, may mga gamit kayo, kunyari ganito, itali nyo sa luggage ninyo o kaya naman ibuhol nyo. Ayan. Ano yung ginagawa ko, guys? Ganyan. Para hindi madaling makuha. Tapos yung buong luggage pala. Tapos yung buong luggage pala yung nakuha, no? So, wag naman. So, anyway, ganun, guys, Don't leave your valuables or mga belongings unattended. Grabe na mga kawatan ngayon. Parang kahapon ko lang ata napanood yun sa Facebook. Grabe, ang lalakas ng loob. Tapos meron din yung mga sa mga grocery store na kukornerin kayo. Kunyari, masikip, tapos duduputan pala kayo. Guys, please be aware sa mga surroundings ninyo. Okay, lalo na kung mag-isa kayo. Tapos ito pala, shout out kay Kat at saka kay Guido na nagbigay nitong Pop Mart na Mickey Mouse. Gamit ko rin siya palagi. Ayan. Thank you so much. And guys, yung vlog natin ngayon is more on NAIA Terminal 3 updates. Okay? Kasama na ito pagkain natin. Hi sir, thank you for waiting po. Classic Big Mac po. Thank you. Golden brown waffle po. Thank you. Order is complete na sir. Enjoy your food. Good day, sir. Thank you. Careful po. Parang masarap din yung chicken sa kabila. So anyway, so bali guys, kwento ko lang din. Way back 2014 or 2016 ata, pumunta kami ng Camiguin ng mga barkada ko na ka-office mate ko. Tapos, may McDonald's pa sa 4th floor noon. E di naka-check-in na kami lahat. Tapos punta kami ng 4th floor. Kape-kape, kain. Aba guys, sobrang parang na-miss namin yung isa't isa. Nawala sa isip namin yung flight namin. Takbo kami guys sa security check.
Tapos pagdating namin sa boarding area, tinatawag niya yung pangalan namin. So, ang lesson lang dun guys is pag dito kayo kakain, basta hindi pa kayo nakakapasok ng immigration kung international flight or security check, palagi nyo monitor yung time, okay? So, ganun. We have the Big Mac. We have the waffle. Okay, let's eat guys. Breakfast na to. Let's go. Oh, daming cheese. In fairness, maraming servings nila. Sarap. Lasang-lasa yung meat at saka yung cheese. In fairness, tapos mainit na init pa kasi bagong luto. Masarap guys. Actually, mayroong pancake house doon dati sa 4th floor katabi ng Jollibee. Hindi ko lang sure kung meron pa doon. Or ito na siya, pinalaki na. Masarap. Invento tayo. Okay ba? Halaman. Kasi may cheese. Panalo. Waffle tayo. Tsaka in fairness yung mga staff dito, attentive. Tsaka welcoming. Kasi lalo na, madaling araw na, di ba? Expect mo baka inaantok na, pero hindi. In fairness kahit hindi na siya mainit guys, masarap. Alam niyo ba, last na pancake house ko, parang ano pa, 2017 pa ata. Pag in-order nyo to guys, hindi kayo magsisisi. Big Mac at saka waffle. Hindi ko sure kung naghalo-halo yung pagkain. May matamis, may butter, may cheese, tapos nag-iba na yung lasa ng hot chocolate. Hindi ko lang masyadong bet yung yung hot chocolate. Sana nagkape na lang ako. Pili ko hindi kasi masarap sana tong waffle sa chocolate, di ba? So anyway, grabe sa pagka-honest, no? Hindi ko gusto yung hot chocolate dito. Masarap talaga. Masarap yung waffle. Masarap tong pasta. So siguro, pagdating natin ng isla, hindi naman tayo mag-lunch. Nawawala na ng credibility, no? Pag sa mga ganung bagay. Tapos pwede na tayo mag-bill out. Para mabilis, alis agad tayo pag 12 seconds later. So, one down. Ibig sabihin, sa mga kainan dito guys, natry na natin yung pancake house, which is panalo. Pero check natin yung price. Hindi ko check yung bill. Tapos, the next time, try natin kumain naman sa iba. Para na makita natin yung comparison. Tsaka yung price. 896.79. Yung waffle, 275. Yung Big Mac, nasa 359. Tapos yung hot chocolate, nasa 203. Sana nag-water na lang ako. Kailangan ko ng mga ganitong tissue. Kasi ang bilis nilang maka-absorb ng oily face. Ng oiliness. Ganito yung ugali namin ni Shane. Pareho kasi kaming oily. Pag may ganito dati sa office namin, kumukuha kami ng marami. Basta brown tissue. A few moments later. And in fairness naman, sulit naman siya kay Lucado. Tapos, tignan nyo. Meron pa rin Christmas decoration dito. Tapos, dito mismo sa loob ng Meza Food Hall, may nakita kong escalator. Ito siya. Actually, ito yung dito tayo kumain. Tapos, ito na yung palabas. May escalator dito, di ba? So, check nga natin to kung saan ito papunta. Na-curious ako. Ganun dapat, pag ako-curious. Pasukin agad. Okay, ito yung OFW Lounge.
Ayan. Tapos dito sa kabila is immigration. Security check. Pero bawal tayo dyan. Dito tayo. So pasok na tayo dito sa may departure hall. Tapos dire-diretso tayo hanggang sa security check. Pakita lang natin yung ating boarding pass at saka ID. And yun na nga guys. In fairness, malamig na dito. Tapos ito pala. If ever nag-exit kayo sa luggage guys, or may kailangan pa kayong bayaran, ito, meron na rin silang kiosk for payment. Meron na lang tayong 30 minutes before boarding. Wala, na-miss ko agad mag-international. Kaloka, no? Parang mas feel ko mag-international. Saring lang. Ito guys, ang international immigration. Medyo medyo mahaba yung pila ngayon. A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng security check. Siyempre, hindi man tayo pasaway. Marami kasi guys sinisigawan. Ay, yung bag ninyo, yung mga belt bag, yung mga jacket. Yan. Yung iba kasi siguro mga hindi pa aware. Pero if ever guys napanood nyo to, kailangan nyo tanggalin talaga lahat ng mga gamit nyo sa katawan. Okay? So anyway, ay, bago na to. So anyway, pakita ko sa inyo So ito yung security check guys. Dati kasi dito tayo lumalabas. So bago na siya. And then expect natin, ano bang meron dito? Okay, so same old shops. May Victoria's Secret, may MAC, may bilihan pa sa lubong. May mga kainan na rin. Deli corner guys. Tapos yung ano dito, yung airport lounge ng domestic, which is yung PAGS, tinanggal na nila dito guys. Hindi ko sure kung i-open nila soon. And guys, dito sa kanan natin, last time na nag-Boracay tayo, close pa to, di ba? So ito na siya. Tinatawag nilang Food Village. O ayan, may tambayan na rin pala kayo dito guys. Just in case mapaagaman kayo, hindi nyo na problema kasi maraming area dito na pwede kayo tambayan. In fairness, pasukin nga natin. Para nang ginagawa talaga nila. Astig. Uy, in fairness, ang lawak. At aircon. Nai-elib. So meron dito the cozy kitchen. O, tapos may malaking screen pa dito guys. Yung mga flight nyo, pwede nyo i-monitor. Ang daming pwesto. In fairness. Ayan guys, ang lawak niya. O, ayan ha. Pag nakapag-check-in na kayo, pwede na kayo dumiretso dito. Ay! Ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kauna-unahang basher. Ilaw-ilaw. Ayan siya, oh. Uy, nandito na rin yung mulak. Tapos may Dunkin' Donut. At may potato corner. Ooh! Nakakatawa naman. Okay. So, that's it. So, may Dunkin' Donut dito, guys. May potato corner. Bago to potato corner. Walang potato corner sa domestic. Pero, hindi pa siya open. Coming soon pa lang. Tapos, may mulak dito. Hindi ko alam kung itong mulak na ito is yung mulak na nandun sa binibilhan natin palagi. Nakakatawa. Ang saya-saya naman. Oh my God, magkakaroon ng bebang dito. Bembang gusto ko. Charot lang. Bebang halo-halo guys. Meron dyan sa SM North, pinipilahan. Coming soon pa. Uy, nakaka-excite naman. Thank you kay San Miguel. Beer. Nakakatawa. Nakakatawa yung ganito na may tayo, nilulook forward. Diba? Aminin nyo yan. Huwag kayong Ay, dito ba? Meron pa dito. Nagkaroon ng branch sa domestic boarding guys, yung Katunying. Tapos ito may soon to open. Oh, how cute. Ano meron dito? May daanan ba? Ayan, may daanan. May lagusan. Papuntang Encantadia. Nakakatuwa. Na-excite ako. Ay, ito meron. Divalicious. Hindi pa open. Oh, may Boss Coffee na rin. I'm so excited. Oh, grabe. Amazing. So ayun guys, di ba? At least may mga pakita ko sa inyo guys itong bungad ng 2026 natin na kauna-unahang travel, which is domestic, going to Boracay. Nakakatuwa. Ang dami. Ang daming bago. And I'm so excited actually. Kasi syempre, pag mas gumanda pa to at lumawak, pare-pare naman tayong makikinabang. So it's 4:35 na guys, 10 minutes na lang, boarding na. Tapos pakita ko na sa inyo yung daanan papunta doon sa ating boarding gate, okay?
So dito guys, nandito pa rin yung Belgian waffle. At ito pa rin yung mga dating stall. Silipin ko lang kung nandito pa yung mulak ha. Kasi may mulak na dun eh. So dito tayo mag-escalator going down. Pero kung marami kayong gamit or may mga matanda at bata kayong kasama, pwede kayong mag-elevator. Ay tara, ang daming tao. Ang daming mag-uwian ngayon. Ay may mulak pa rin. So may mulak doon, may mulak pa rin naman dito. Ayan, ang daming tao guys, nakakatuwa. Tapos may Highlands Coffee dito. So, ayun lang. And then, mag-elevator na tayo dito. Going down. Iniisip ko kung ano eh. Ipapakita ko pa yung pagsakay natin ng bus, pag-akit natin ng aeroplano, and so on. Siguro, next vlog na lang yung pagdating natin ng Katiklan Airport ulit. Yung ultimate guide ulit. Kasi baka naman may bago na naman doon. Okay? And this time guys, hindi tayo kumuha ng Boracay iPass kasi maaga pa. And wala namang pila. So, papakita ko ulit sa inyo yung dating gawin na kung paano mag-DIY going to Boracay without the Boracay iPass. Okay? Tapos, sabihin ko rin sa inyo kung ano yung difference para naman may idea kayo kasi marami pa rin nalilito kung ano nga ba yung use ng Boracay iPass. So, paalam na siguro tayo dito bago tayo bumaba. And thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa ating NAIA Terminal 3 updates this January 2026. And sana nagustuhan nyo. So please like and share this video sa mga alam yung pupunta dito or sabihin natin may domestic flight para at least alam nila kung ano i-expect nila. Mga pwede nilang tambayan pagdating dito. And syempre, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin, not only sa Boracay at sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. And guys, you can also follow me sa iba ko pang mga social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can also join us for free sa ating MPNatics Official broadcast channel sa IG. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow and see you sa Boracay. Bye bye.